Magandang umaga sa ating lahat. Ang Philippine Statistics Authority ay mag-uulat ng Labor and Employment Statistics base sa paunang resulta ng Enero 2026 Labor Force Survey. Ang pagkalap ng datos para sa Enero 2026 LFS ay ginawa sa loob ng 20 araw mula ika-9 hanggat ika-31 ng Enero nitong taon. Nitong Enero 2026, 176,471 ang total sample households na na-survey ng PSA. Samantala, 45,246 naman ang total sample households na na-survey noong Oktubre 2025 at 44,537 noong Enero ng nakaraang taon. Sa populasyon ng 15 taong gulang pataas, ang bilang ng nasa labor force o mga individual na employed o unemployed ay nasa 50.89 million nitong Enero 2026. Ito ay mas mataas kumpara sa naitalang bilang noong Enero ng nakalipas na taon na nasa 50.65 million, ngunit mas mababa naman kumpara noong Oktubre 2025 na nasa 51.16 million. Ang labor force participation rate nitong Enero 2026 ay tinatayang nasa 62.3%. Ito ay mas mababa kaysa sa labor force participation rate noong Enero ng nakalipas na taon na nasa 63.9% at noong Oktubre 2025 na nasa 63.6%. Nitong Enero 2026, ang bilang ng mga employed persons o ang mga nasa labor force na may trabaho o negosyo ay naitala sa 47.94 million. Ito ay mas mababa kaysa noong Enero 2025 na nasa 48.49 million at noong Oktubre 2025 na nasa 48.62 million. Ang employment rate nitong Enero 2026 ay tinatayang nasa 94.2%. Ito ay mas mababa kaysa sa employment rate na naiulat noong Enero 2025 na 95.7% at noong Oktubre 2025 na 95.0%. Ang bilang ng unemployed persons o ang mga nasa labor force na walang trabaho o negosyo nitong Enero 2026 ay nasa 2.96 million. Ito ay mas mataas sa naitalang bilang noong Enero ng nakalipas na taon na nasa 2.17 million at noong Oktubre 2025 na nasa 2.54 million. Ang unemployment rate ay tinatayang nasa 5.8% o 58 sa bawat 1,000 individual na nasa labor force ang walang trabaho o negosyo nitong Enero 2026. Ito ay mas mataas kumpara sa naitalang unemployment rate noong Enero 2025 na nasa 4.3% at noong Oktubre 2025 na nasa 5.0%. Ang bilang ng underemployed o ang mga employed na nagpahayag ng pagnanais na magkaroon ng karagdagang oras ng trabaho o magkaroon ng karagdagang trabaho o kaya'y magkaroon ng bagong trabaho na may mas mahabang oras ay nasa 6.35 million nitong Enero 2026. Ito ay mas mababa sa naitalang bilang ng underemployed noong Enero 2025 na nasa 6.47 million, ngunit mas mataas kumpara sa naitalang bilang noong Oktubre 2025 na nasa 5.81 million. Ang underemployment rate nitong Enero 2026 ay naitala sa 13.2% o 13 sa bawat 100 individual na may trabaho o negosyo ay underemployed. Ito ay bahagyang mas mababa kumpara sa naiulat na underemployment rate noong Enero 2025 na nasa 13.3%, ngunit mas mataas naman kumpara noong Oktubre 2025 na nasa 12.0%. Kung atin namang susuriin ang mga datos ayon sa kasarian, ang labor force participation rate ng mga kalalakihan ay nasa 73.7% nitong Enero 2026. Ito ay nanatiling mas mataas kaysa sa labor force participation rate ng mga kababaihan na nasa 50.7%. Ang employment rate ng mga kalalakihan ay naitala sa 94.2%
nitong Enero 2026. Ito ay bahagyang mas mataas kumpara sa employment rate ng mga kababaihan na nasa 94.1%. Samantala, ang unemployment rate ng mga kalalakihan ay nasa antas na 5.8% nitong Enero 2026. Ito ay bahagyang mas mababa kumpara sa naitalang unemployment rate ng mga kababaihan na nasa 5.9%. Sa mga employed na kalalakihan, itong Enero 2026, 14.8% sa kanila ay underemployed. Higit na mas mataas ito kumpara sa underemployment rate ng mga kababaihan na nasa 10.9%. Kung atin namang susuriin ang datos sa mga rehiyon sa bansa, ang Mimaropa ang nakapagtala ng pinakamataas na labor force participation rate na nasa 64.9% nitong Enero 2026. Sa kabilang banda, ang Bicol region naman ang may pinakamababang labor force participation rate na nasa 56.5%. Apat na rehiyon ang nakapagtala ng pagtaas ng labor force participation rate nitong Enero 2026 kumpara noong Oktubre 2025. Ito ay ang Calabar Zone, Mimaropa Region, Western Visayas at Eastern Visayas. Pagdating sa employment rate, ang Soc-Sargen pa rin ang nakapagtala ng pinakamataas na employment rate na nasa 96.0%, habang ang Bicol Region ang may pinakamababang employment rate na nasa 91.8% nitong Enero 2026. Ang Region 2 o Cagayan Valley lamang ang nakapagtala ng bahagyang pagtaas ng employment rate nitong Enero 2026 kumpara noong Oktubre 2025. Kung susuriin ang unemployment rate ng mga rehiyon sa bansa, ang Bicol Region ang may pinakamataas na unemployment rate na nasa 8.2%. Samantala, ang Soc-Sargen ang nakapagtala ng pinakamababang unemployment rate na nasa 4.0% nitong Enero 2026. Ang Region 2 o Cagayan Valley lamang ang nakapagtala ng bahagyang pagbaba ng unemployment rate nitong Enero 2026 kumpara noong Oktubre 2025. Pagdating sa underemployment rate nitong Enero 2026, ang Mimaropa ang nakapagtala ng pinakamataas na antas na nasa 23.9%, habang ang National Capital Region naman ang may pinakamababa na nasa 6.7%. 5 rehiyon ang nakapagtala ng pagbaba ng underemployment rate nitong Enero 2026 kumpara noong Oktubre 2025. Ito ay ang mga sumusunod: Calabar Zone, Bicol Region, Central Visayas, Northern Mindanao at Soc-Sargen. Kung ang employment sa mga pangunahing sector naman ang ating susuriin, ang services sector pa rin ang nanatiling bumubuo sa pinakamalaking bahagi na may 63.6% share nitong Enero 2026. Kasunod nito ang industry sector na may 18.3% share at ang agriculture sector na may 18.1% share. Kung ikukumpara ang bilang ng employed sa mga subsectors nitong Enero 2026 sa Enero 2025, ang mga subsectors na may pinakamalaking pagtaas sa bilang ng may trabaho o negosyo ay ang mga sumusunod: Administrative and Support Service Activities, may dagdag na 403,000. Ang may pinakamalaking pagtaas sa bilang ng employed sa subsector na ito ay mula sa call center activities, temporary employment agency activities, at combined office administrative service activities. Pangalawa, ang Public Administration and Defense, Compulsory Social Security na may dagdag na 342,000. Tumaas ang bilang ng employed sa General Public Administration activities, Public Order and Safety activities, at Defense activities sa subsector na ito. Pangatlo, ang manufacturing, may dagdag na 326,000. Nagkaroon ng pagtaas sa manufacture of plastic products, manufacture of other miscellaneous articles not elsewhere classified, at manufacture of other fabricated metal products not elsewhere classified. Pang-apat, ang transportation and storage na may dagdag na 160,000. Sa subsector na ito, may dagdag sa bilang ng employed sa courier activities, freight transport by road,
at warehousing and storage. Samantala, ang subsektor na may pinakamalaking pagbaba sa bilang ng mga may trabaho o negosyo kung ikukumpara ang Enero 2026 sa Enero 2025 ay ang mga sumusunod. Agriculture and Forestry may bawas na 1.42 million. Ang malaking pagbaba sa bilang ng employed ay mula sa growing of paddy rice, growing of corn except young corn, at growing of leafy and fruit-bearing vegetables. Pangalawa, ang wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles, may bawas na 729,000. Nagkaroon ng pagbaba sa retail sale in non-specialized stores with food, beverages, or tobacco predominating. Other retail sale not in stores, stalls, or markets, at retail sale via mail or telephone order houses or via internet. Pangatlo, ang fishing and aquaculture, may bawas na 140,000. Bumaba ang bilang ng employed sa marine fishing, seaweeds farming and gathering, at prawn culture and brackish water. Kung ikukumpara naman ang estimates ng mga subsectors nitong Enero 2026 sa Oktubre 2025, ang subsector na may pinakamalaking pagtaas sa bilang ng mga may trabaho o negosyo ay ang mga sumusunod. Other service activities may dagdag na 801,000. Administrative and support service activities may dagdag na 215,000. Transportation and storage may dagdag na 207,000. At professional, scientific, and technical activities may dagdag na 110,000. Sa kabilang banda, ang subsector na may pinakamalaking pagbaba sa bilang ng mga may trabaho o negosyo kung ikukumpara ang Enero 2026 sa Oktubre 2025 ay ang mga sumusunod. Agriculture and Forestry may bawas na 1.70 billion. Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles may bawas na 481,000 at construction may bawas na 109,000. Pagdating sa bilang ng oras ng pagtatrabaho o pagnenegosyo, 27.0% ng mga employed ang nagtatrabaho o nagnenegosyo nang hindi aabot sa 40 hours sa isang linggo nitong Enero 2026. Mas mababa ito sa naitalang porsyento noong Enero 2025 na 31.9% at noong Oktubre 2025 na 29.5%. Samantala, sa mga nagtatrabaho o nagnenegosyo ng 40 hours o higit sa 40 hours sa isang linggo, ito ay nagtala ng 72.4% ng mga employed. Mas mataas ito sa naiulat na porsyento noong Enero 2025 na 67.2% at noong Oktubre 2025 na 69.5%. Sa mga nakapag-report sa trabaho o negosyo nitong Enero 2026, ang average hours work ay naitala sa 42.0 hours per week. Ito ay mas mataas kumpara sa naiulat na average hours work in a week noong Enero 2025 na nasa 40.4 hours per week at noong Oktubre 2025 na nasa 41.3 hours per week. Kung susuriin naman ang mga employed persons ayon sa class of worker, ang wage and salary earners ang nanatiling may pinakamalaking bahagi ng employed na nasa 68.8%. Kasunod nito ang mga self-employed without employees na nasa 24.7% at ang mga unpaid family workers na nasa 42.2%. Ang employers in own family-operated farm or business ang bumuo ng pinakamaliit na bahagi na nasa 2.4%. Sa mga wage and salary workers, ang mga nasa private establishments ang may pinakamalaking share na nasa 78.5%. Kasunod nito ang mga workers sa gobyerno o government corporations na may 14.3% share at mga workers for private households na may 6.7% share. Ang mga workers in own family-operated farm or business naman ang may pinakamaliit na share na nasa 0.5%.
Nitong Enero 2026, ang nakapagtala ng may pinakamalaking bilang ng pagtaas ng mga may trabaho o negosyo ayon sa Major Occupation Group kung ikukumpara sa Enero 2025 ay ang mga sumusunod. Clerical support workers, may dagdag na 431,000. Technicians and associate professionals, may dagdag na 282,000. Plant and machine operators and assemblers, 204,000 ang dagdag. Managers, may dagdag na 125,000. At professionals, may dagdag na 109,000. Samantala, ang may pinakamalaking pagbaba sa bilang ng mga may trabaho o negosyo ayon sa Major Occupation Group kung ikukumpara ang Enero 2026 sa Enero 2025 ay ang mga sumusunod. Skilled agricultural, forestry and fishery workers, may bawas na 1.02 million. Elementary occupations, may bawas na 447,000. At service and sales workers, may bawas na 309,000. Kung ikukumpara naman ang bilang ng employed sa mga major occupation groups nitong Enero 2026 sa Oktubre 2025, ang may pinakamalaking pagtaas ay ang mga sumusunod. Clerical support workers, may dagdag na 206,000. Technicians and associate professionals, may dagdag na 163,000. At service and sales workers, may dagdag na 121,000. Sa kabilang banda, ang major occupation group na may pinakamalaking pagbaba sa bilang ng mga may trabaho o negosyo kung ikukumpara ang Enero 2026 sa Oktubre 2025 ay ang skilled agricultural, forestry and fishery workers, may bawas na 1.10 million at elementary occupations may bawas na 202,000. Kung ating susuriin ang datos ayon sa average na kinikita ng isang empleyado sa loob ng isang araw nitong Enero 2026, ang mga major occupations na nangunguna na may pinakamalaking kinikita ay ang mga sumusunod. Managers, 1,714 pesos. Armed Forces occupations, 1,388 pesos. Professionals, 1,335 pesos. Technicians and associate professionals, 931 pesos. At clerical support workers, 822 pesos. Samantala, ang major occupations na may mababang average na kinikita sa loob ng isang araw nitong Enero 2026 ay ang mga sumusunod. Elementary occupations, 456 pesos. Skilled agricultural, forestry and fishery workers, 458 pesos. Service and sales workers, 568 pesos. Craft and related trades workers, 593 pesos. At plant and machine operators and assemblers, 624 pesos. Kung susuriin naman ang datos sa mga kabataang 15 to 24 years old nitong Enero 2026, 6.59 million o 30.7% sa mga ito ang nasa labor force. Ito ay mas mataas kumpara sa bilang ng nasa labor force noong Enero 2025 na nasa 6.42 million at noong Oktubre 2025 na nasa 6.33 million. Sa mga kabataang nasa labor force, 5.45 billion o 82.7% ang may trabaho o negosyo nitong Enero 2026. Ito ay mas mababa sa naitalang bilang ng employed noong Enero 2025 na 5.65 million at bahagyang mas mataas naman kaysa noong Oktubre 2025 na 5.44 million. Sa unemployment naman, 1.14 million o 17.3% ng mga kabataang 15 to 24 years old ang walang trabaho o negosyo nitong Enero 2026. Ito ay higit na mas mataas kumpara sa naitalang bilang ng unemployed noong Enero 2025 na nasa 770,000 at noong Oktubre 2025 na nasa 894,000. Sa mga kabataang 15 to 24 years old na employed nitong Enero 2026, 650,000 o 11.9% ang underemployed. Ito ay mas mababa kumpara sa bilang ng underemployed
na naitala noong Enero 2025 na 681,000 at mas mataas naman kaysa noong Oktubre 2025 na nasa 600,000. Ang bilang ng mga kabataang hindi nag-aaral, walang trabaho o hindi nagtitraining ay nasa 3.01 million o 14.0% ng kabuuang bilang ng mga kabataang 15 to 24 years old nitong Enero 2026. Ang bilang na ito ay mas mataas kumpara sa naiulat noong Enero 2025 na nasa 2.36 million at noong Oktubre 2025 na nasa 2.62 million. Dito nagtatapos ang aming pag-uulat sa paunang resulta ng Enero 2026 Labor Force Survey. Ang Philippine Statistics Authority ay malugod na nagpapasalamat sa inyong paglahok sa press briefing na ito. Salamat at magandang umaga muli sa ating lahat.